Isang magandang umaga po sa mga anak ng Diyos. This is Breakfast with the Lord at ito po ang inyong lingkod, Pastor Fred Reyes. Tayo po ay minsan pang magkakasama-sama sa mensahe ng mabuting balita upang patuloy na pagsalusaluhan ang kabutihan po ng atin pong Panginoon. So, purihin po ang Diyos, purihin po ang Diyos na makapangyarihan. Ang inyong lingkod po ay nasa ilalim ng pamamahala ng Victory in Jesus Christ International Christian Community Incorporated at nakasama ko nga po dito ang mga lingkod ng Diyos, sila Pastora Ana Teresa Calugtong, Pastora Che Hobilia at ang atin pong butihing pastora ng Pitugo Local Church, BJC, si Pastora Gemma Detubio. So good morning po, good morning. Opo, no? At tayo po ay patuloy na magpuri sa atin pong Panginoong Hesukristo. Opo, no? Sa umaga pong ito, nais ko pong bigyan ng daan yun pong ating mahalagang anunsyo, yung atin pong mahalaga nga paalaala, yun pong atin pong pag-share ng mensahe ng mabuting balita. Specifically, this program, opo, let us share it. Let us post it, opo, no? Atin pong itag yung atin pong mga kaibigan at hayaan po natin na ang mensahe ng mabuting balita ay patuloy na maranasan ng atin pong mga mahal sa buhay. The Bible declare at sinabi po na manampalataya tayo sa Panginoon at tayo daw po ay maliligtas, tayo at ang atin pong sambahayan. So, let us share it, let us post it, opo, no? At atin pong ipagkatiwala sa Panginoon ang kaligtasan ng atin pong mga mahal sa buhay. So, ayun po, no? So, atin pong patuloy ding i-hit yun pong ating YouTube account, opo, under the name of Sister Joanne Carol Morales, opo, no? At atin pong i-subscribe, opo, no, ating i-share yun pong ating YouTube account, opo, no, para po tayo ay maging update lagi sa mga programa na meron po tayo. So, purihin po ang Panginoon, purihin po ang Diyos na makapangyarihan, purihin po ang Diyos na hindi nagbabago, siya noon, ngayon at magpakailanman. Opo, no, yun pong ating daily pledge of prayer. Do not forget, opo, we need to pray, and pray. Opo, no, kung atin pong gagamitin yung negatibong katagan na mayroong umiiral sa mundong ito, napakasama po ng panahon na mayroon po tayo. Opo, no, yun pong ating na-experience na COVID-19 sa taong 2020 ay nananatiling na andyan at mayroon pang sumusunod. Opo, no, sabi nga ng isang istambay sa kanto, hindi na made in China ito, made in Europe na. So, we need to pray. Opo, no, the good news is we are under protected by God. Opo, no, but the Lord, he tells us we need to pray always. Sabi ni Apostol Pablo, you have need to pray unceasingly. So pray for our leaders, pray for our medical doctors, pray for our loved ones, pray for your pastor, pray, opo, no, the members of the church, we need to pray and pray and pray. Opo, this is the very important. Pray for our families. Opo, no, praise the name of the Lord. Ipanalangin po natin yung ating mga mahal sa buhay. Opo, no, so ayun po, no, so ito po yung mahalagang anunsyo na meron po tayo. Today is January 2. Opo, no, araw po ng Sabado, araw na sa kung saan ay itinakda ng atin pong Panginoon upang tayo ay patuloy na pagpalain. Opo, no, so purihin po ang Diyos, purihin po ang taong 2021. Opo, no, ma-experience po natin ngayon yung tinatawag na makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa atin pong mga buhay. Sapagkat ito po yung pangako ng atin pong Panginoon. Kaya siya napunta rito upang ang mga tupa ay bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Opo, no, so pag sinabing buhay na ganap at kasiyasiya, hindi po ibig sabihin
ng katagang kasiyasiya at ng katagang ganap ay wala tayong problema. Ang ibig sabihin po ng buhay na ganap at kasiyasiya ay yung tinatawag na ganap ang pagkilos ng Diyos sa atin pong mga buhay, kasiyasiya sapagkat hindi niya ipinahintulot na tayo ay manatiling talunan. Opo, no? Siya ang Diyos na laging kumikilos at nagbibigay sa atin po ng katagumpayan. So, ayun po, no? So, good morning to everyone. Opo, no? Tayo po ay magsisimula na, but before we do that, I would like to greet each one of you ng magandang umaga at Happy New Year po. No, magandang umaga at Happy New Year kay Sister Merlin Vergara. Opo, no? Kay Ate Josie Rivo. Opo, no? Good morning, Ate Jo. Opo, no? Kay Sister Biniranda Sinita Castillo. Opo, no? So, I would like to encourage this woman of God na manatili lang na magtiwala sa atin pong Panginoon. Even though there is trial, opo, no? God is in control. He is in control always. Opo, no? He know all things together at once. Opo, no? Kaya yun pong sitwasyon, mayroon pong pagkaunawa dito ang atin pong Panginoong Diyos. Hindi po ito po pwedeng manatiling lihim. Good morning kay Franz Margalio. Opo, no? Praise the name of the Lord. Good morning sa mga kapatid sa pananampalataya kay Sister Leah Limit. Of course, good morning. Opo, no? At sa mga habol pa this morning, opo, no? Magandang umaga po, no? At manigong bagong taon. Opo, no? So, purihin po ang ating Panginoon. So, we are now in the book of Matthew chapter 24. Beginning from verse 15 up to following. So let us pray before we read it. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So, Father God, in the name of Jesus, we are now here standing before you, humbling ourselves, O God, and we acknowledge your divine superiority. We acknowledge your divine sovereignty. You are the God of wisdom. You are the God of all things. You are the Most High God, the King of Kings, the Lord of Lords, the Maker of everything. Father God, thank you for this great morning we have. Thank you for another new day na minsan pa po namin ma-experience. Thank you for being have a good God like you na nakakaunawa sa lahat ng bagay. Alam namin, Ama, na hindi man kami ganoon pa ka-perpekto, hindi man po kami katulad ng iba na ganoon ka-fluent sa lahat ng aspeto. Alam namin, Ama, na hindi ka po nagkukulang. At sa sitwasyon po namin ngayon, Panginoon, wala po kaming ibang masasabi kundi ang Panginoong Hesukristo po ay sapat na para sa amin. Kaya, Ama, salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong patuloy na pagkilos sa amin pong mga buhay. Hayaan mong sa umagang ito ay patuloy naming maipagkatiwala sa iyo ang aming pagninilay ng iyong mga salita. Amin pong dalangin, Ama, na patuloy mo pong buksan ang aming mga unawa at sa simpleng paraan, ikaw po ang Diyos na makakilos sa amin pong mga buhay, lalo na po sa aspeto ng pagpapaunawa. Father God, just simply open our heart, our mind, and let the Holy Spirit illuminate our entire being. Liwanagan mo po kami. At hayaan po ninyo na sa bawat mensahe ng mabuting balita, sa bawat salita mo, Panginoon, na amin pong pagsasalusaluhan, ikaw po ang Diyos na makapagpakilala at patuloy na sa amin pong buhay ay mapapurihan. Thank you for being so good, Father God.
Kaya Panginoon, salamat po at sa umagang ito, just simply assist us through the help of the Holy Spirit. Sa Holy Spirit, salamat po sa pagtsatsaga mo sa amin. Salamat po sa paggabay mo sa amin. Sa iyo namin ipinapagkatiwala ang umagang ito. Patuloy ka nga pong mapapurihan o Diyos. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. So praise God. Opo, no, purihin po ang atin pong Panginoon. Purihin po ang Diyos na makapangyarihan. Purihin. Opo, no. Praise the name of the Lord. So, we're now in the book of Matthew chapter 24 beginning from verse 15. Opo, no? Praise the Lord. So, let us read. When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken by Daniel the prophet stand in the holy place, whoso read, let him understand. Then let them which be in Judea flee into the mountains. Let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house, neither let him which is in the field back to take his clothes. And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days. But pray that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. And except those days should be shortened, there would no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there is believe, or there, believe it not. For there shall be arise false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders, and so much that, if it were possible, they shall deceive the very elect. Behold, I have told you before. Wherefore, if they shall say unto you, Behold, he is in the desert, go not forth. Behold, he is in the secret chambers, believe it not. For as the lightning come out of the east, and shine even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. For whoever the carcass is, there will be eagles be gathered together. My brethren, this is the word of the Lord, and let those who hear this reading this morning, let them hear. Ang Diyos po ang magpala sa salita niya na atin pong binasa. Opo, no, babasahin din po natin sa translation ng Tagalog. Opo, no? Praise the name of the Lord. Makikita ninyong nagaganap sa banal na lugar ang kalapastangan ng walang pangalawa na tinutukoy ni Propeta Daniel. Unawain ito ng bumabasa. Kapag nangyari na ito, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa kabundukan
Ang mga nasa bubungan ay huwag nang mag-abala upang bumaba upang kumuha ng kahit ano sa kanyang bahay. Ang mga nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso sa araw na iyon. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga, sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao'y magdaranas ng malaking kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pa iikliin ang panahong iyon, walang maliligtas, ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ang panahong iyon. Kung may magsabi sa inyo, narito ang Mesiyas o nariyan siya, huwag kayong maniniwala, sapagkat may mga magpapanggap na Mesiyas at may mga lilitaw na mga bulaang propeta. Magpapakita sila ng mga kagilagilas na tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpaon ako nang sabihin ito sa inyo. Kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumaroon. Kung sabihin nila, naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala, sapagkat kung gaano kabilis gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung saan naroon ang bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwitre. Praise God. So magandang umaga po, no? At purihin po ang Diyos, patuloy siyang luwalhatiin sa pagbasa ng kanyang mga salita. First of all, before we start this reading, bago natin ito pagnilayan, bago natin ito pag-aralan, excuse me po, I would like to remind you na magkaroon tayo ng tinatawag na kahandaan ng puso at kahandaan ng isipan. There are so many believers na kapag binabasa po ang passage na ito sa Biblia, ang nai-entertain po ay yung tinatawag na takot instead na pagtitiwala sa atin pong Panginoon. There are so many believers daw, gusto kong samahan ng daw kasi po pag sinabing mananampalataya, wala na pong takot na hinaharap ang isang mananampalataya sapagkat ang takot po ay kaugnay ng parusa. Kapag ikaw ay natatakot sa mga bagay na nagaganap sa iyong buhay, pagsubok man ito o isang uri ng bagay na hindi mo maunawaan, ang takot ay maliwanag na sinabi ng banal na kasulatan, ito po ay bahagi ng parusa. Yung tinutukoy na there will be weeping and gnashing of teeth, ito'y isang uri ng sitwasyon na haharap tayo sa isang uri ng bagay na ayaw natin. So, I would like to remind each one of you na maging handa po tayo to accept this message sapagkat ito'y bahagi ng buhay na mayroong haharapin ang tao sa ibabaw ng mundong ito. At gusto kong aminin sa inyo ang katotohanan na there are some things in this passage na hindi pa po ganoon kalinaw ang tinatawag na pagpapaunawa ng atin pong Panginoon sa buhay ng inyong abang lingkod. So gusto ko lamang pong tukuyin yung mga ilang importanteng bagay na ipinaunawa na ng atin pong Panginoon at yung ilan pong mga bagay ay sa Diyos natin patuloy na ipagkatiwala. Meron po kasing iba't ibang uri ng pananaw ang mga Kristiyano, specifically those who lead their communities and the churches. I'm talking about the elders of every churches. Meron po kasing nagsasabi na ang bagay na ito ay nangyari na. At ito po ay naganap in the day of Holocaust.
Ito po yung panahon na kung saan ay ipinapatay ni Hitler ang napakaraming propeta. Opo, no? Year 1940. Opo, no? Sa mga sumunod na taon na yan, opo, 1940, 41, 42, nangyari yung tinatawag na Great Holocaust kung saan ay ipinapatay ni Hitler ang millions of Jews. Opo, no? Mga napakaraming Hudyo. At sinabi ng ilang mga mangangaral na ang panahong iyon, ito po yung tinatawag na Great Tribulation. Opo, no? So, meron namang nagsasabi na hindi pa nagaganap. Opo, no? So, meron ding nagsasabi na tayo ay nasa tinatawag na Day of Millennium na. Opo, no? Ang atin pong Panginoong Hesukristo daw ay nakarating na, nakabalik na. At ang hinihintay natin ay ang tinatawag na millennial days. Opo, ang ating hinaharap ngayon ay ang tinatawag na millennial days. Opo, no, na tayo ay nasa ilalim na ng pamamahala ng ating pong Panginoong Hesukristo at ang hihintayin na lang natin ay yung ganap na pagpapasuko ng Diyos ng kanyang kaaway, opo, no, sa ilalim ng kanyang mga paa o paglalagay ng Diyos ng kanyang kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang ibig sabihin po nito ay yung tinatawag na authority. Opo, no, at ang tinutukoy po doon, the greatest enemy na kanyang pasusukuin ay ang tinatawag na kamatayan. Opo, no, so napakarami pong espekulasyon. That's why we need to be ready. Opo, no, na dumating tayo sa panahong ipaunawa sa atin ng Panginoon. Ano ba talaga ito? Opo, no, ang isa sa mga gagamitin po ng Panginoon to make us understand this passage, opo, ay yun pong panahong nagaganap sa atin pong kapanahonan. That's why we need to be aware of this passage, opo, no, na kung saan ay alam natin ito upang sa bawat panahong mangyayari ay maging prepare po tayo. Opo, no. So, ang importante na naandyan, sinabi ng atin pong Panginoon, there will be famines, there will be rumors of wars, opo, no, wars, opo, no, na pinag-uusapan sa lahat ng lugar, opo, no, rumors of wars, kingdom against kingdom, nation against nation, opo, no, mayroong mga tinatawag na earthquakes, opo, in various places. Opo, mga palatandaan ito na malapit nang dumating ang ating Panginoon, mga pangyayari na hindi naman aawatin po ng Panginoon sapagkat importante po ito sa atin na mga mananampalataya. Opo, no, nagagamit ng ating Panginoon para i-remind tayong mga mananampalataya na ang mga famine, earthquakes, and then etc., mga pangit na bagay ay nagagamit ng Diyos para paalalahanan tayo na ito ay isang uri ng palatandaan sa kanyang muling pagparito. Opo, no? So, tayo po ay haharap ngayon sa isang uri ng issue na ano ba ang kaganapan sa panahon ng muling pagparito ng ating Panginoon. Opo, no? I'm talking about the rapture. Opo, no? So, ano ba yung kaganapan? Ano ba yung mangyayari? Opo, no? So, sabi ng banal na kasulatan, makikita daw po nating nagaganap sa banal na lugar ang kalapastangan ng walang pangalawa na tinutukoy ni Propeta Daniel. We need to understand it very clearly and very carefully. Opo, no? Kasi ang tinutukoy po ditong banal na lugar ay ang city of Jerusalem, ang templo na ipinagawa ni Haring Solomon. Opo, no? Mayroon na pong isang nangyaring paglapastangan sa templo na naganap sa panahon po ni General Titus. Opo, no, sa pagsakop ng Imperyo Romano, pangalawang pagkakataon. Opo, no, sa city of Jerusalem kung saan bumagsak o pinaguho ang city of Jerusalem. Opo, no, specifically the temple. Opo, no, at ang natitira nga po ay walang iba kundi ang Wailing Wall. Opo, no. So doon hanggang ngayon ay patuloy na nananalangin ang mga Judaizers, opo, no, Jewish believers. Praise the name of the Lord. Opo, no, sa kung saan si General Titus, opo, ay naghandog ng baboy sa loob ng templo, which is hindi po ito kalugod-lugod sa atin pong Panginoon. Opo, no, hindi na nga ito kalugod-lugod
sa paningin ng mga Hudyo, hindi din po ito ipinag-utos ng atin pong Panginoon na sa kanilang pagsamba sila ay maghandog ng baboy sa Diyos. Actually, if we talk about pigs and swine, ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi po ito gusto ng mga Hudyo, sapagkat ito'y isa sa mga ipinag-utos ng atin pong Panginoon sa aklat ng Lumang Tipan na huwag tayong kakain ng mga hayop na ipinagbawal ng Diyos, at isa po sa mga ipinagbawal nga ng Diyos na kainin ay ang baboy. So maaari magtatanong kayo sa akin, Pastor Fred, kami ba ngayon sa atin pong panahon po pwede ba tayong kumain ng baboy? Wala po akong ibang isasagot maliban sa wala pong maduming bagay na pumapasok sa bibig ng tao. Ang madumi ay ang lumalabas. Yan po ang nagpaparumi sa mga tao. So sa aklat po ng mga gawa, mayroong isang pangitain na ipinakita ang Diyos kay Peter, at ito nga po ay yung isang kulambo na ihinugos ng Panginoon mula sa langit, na kung saan ay mayroong laman na iba't ibang uri ng hayop na kung saan ay ipinagbabawal sa panahon ng Lumang Tipan, mga reptiles, mga baboy, kabayo, So mga kung ano-anong uri ng hayop na ipinagbabawal, at sinabi nga ni Peter na ayaw ko pong kumuhan diyan. Ayaw ko pong kumain ng marumi. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang lahat ng bagay na meron sa mundong ito ay nilinis na niya. So ito po ay isang uri ng talinhaga na kailangan po nating unawain. Pero ito po, babalik tayo sa atin pong pinagninilayan sa tekstong ating binabasa. Ang sabi doon, makikita ninyong magaganap sa banal na lugar ang kalapastangan ng walang pangalawa na tinutukoy ni Propeta Daniel. Unawain ito ng bawat bumabasa. We need to be aware of it. Kasi ito po ay isa sa mga palatandaan ng muling pagparito ng atin pong Panginoong Hesukristo. So, ang pananaw po ng inyong abang lingkod about this ay hindi pa po ito nagaganap. Bagamat mayroong pangyayari na naghandog ng baboy sa panahon ni General Titus, isang general ng Imperyo Romano, but I really believe na hindi pa po ito nagaganap. Ang kalapastangan ng walang pangalawa ay kumakatawan sa katagang wala po itong katulad. So ang kalapastangan ng pangalawa ay may lakip na pagdurusa na hindi kayang batiin ng lahat. Kaya nga po sinabi ng banal na kasulatan na kung hindi tayo mag-iingat, po pwedeng madaya pati mga hinirang ng Diyos. So ito po yung pinanghahawakan ng inyong abang lingkod. Ganoon kahigpit, ganoon katindi yung dadating na great tribulation that even the elect of God, elect people of God ay po pwedeng madaya kapag hindi tayo magiging maingat. Ang sabi ng atin pong Panginoong Hesukristo, kapag nangyari na, ito, ang mga nasa Judea ay huwag nang ay kailangang tumakas sa kabundukan. He is talking about the literal city of Jerusalem. So ito po ang isa sa mga binabantayan ng mga mananampalataya, ang city of Jerusalem. Praise the name of the Lord. At sa atin nga pong kapanahonan, we see na ang city of Jerusalem ay nasa tinatawag na aspeto ng kapanatagan at kapayapaan. Pero hindi tayo dapat magtiwala sa tinatawag na kapanatagan at kapayapaan na meron sa city of Jerusalem, sapagkat sinabi ng atin pong Panginoong Hesukristo na kung kailan panatag at payapa ang lahat, saka ito sinasamantalan ng magnanakaw. So ang magnanakaw na tinutukoy po ng atin pong Panginoong Hesukristo ay walang dili iba kundi si Satanas, na sa kung saan ay ang
ang mandarayang magnanakaw. Opo, no, actually ang tunay na magnanakaw ay wala pong iba kundi ang atin pong Panginoong Hesukristo. He is the true, opo, and the genuine thief na sa kung saan ay dadating sa oras ng gabi upang nakawin. Opo, no, sa ilalim ng paghahari ng kadiliman ang lahat ng kanyang mga hinirang sa ibabaw ng mundong ito upang dalhin sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan na hindi nauunawaan at namamalayan ng mundong ito na atin pong ginagalawan. Opo, no? So, ang sabi ng banal na kasulatan, kapag nangyari na ito, opo, no, sa City of Jerusalem, hindi po ito sa entire world, kaya kasi po ang pagdating ng Antikristo na sa kung saan may panukala patungkol sa kapighatiang ito na walang pangalawa, ay gaganapin o ilulunsad sa City of Jerusalem. Opo, no, itataas niya doon ang kanyang kapangyarihan, ipapakilala niya sa mga tao na siya ang Diyos. Opo, no, siya ang Kristo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, kapag nangyari na ito, ang mga nasa Judea, literal Juda, ay dapat tumakas sa kabundukan. Ang mga nasa kabubungan ay huwag nang mag-abala pang bumaba upang kumuha ng kahit ano sa kanyang bahay. Ang mga nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Opo, no? So, ganoon ganoon kaigting ang pagpapaalaala ng atin pong Panginoong Hesukristo about this condition, opo, na mangyayari pagdating ng panahon. Sabi ng verse 19, opo, no, ito'y isang uri ng reminders para naman sa church. Opo, no, sabi dito, kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso sa araw na iyon. Opo, no, ito po ay paalaala sa kingdom of God, sa body of Christ, sa church ng atin pong Panginoon. Opo, no, ang church po sa atin pong kapanahunan ay hindi po solido. Opo, no, mayroon tayong kanya-kanyang grupo. Opo, no, ang panalangin ng inyong abang lingkod ay maganap yung tinatawag na pagkakaisa ng church. At katulad ng aking nabanggit, opo, ang unity ng church ay hindi po nagmumula sa kung ano-anong patakaran o palatuntunan meron ang tao. Opo, ang unity ng church ay magsisimula sa tinatawag na pagkaunawa sa kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. So ito po ay isang uri ng paalaala mula sa atin pong Panginoong Hesukristo na ano ang ibig tukuyin, kawawa ang mga baby Christians sa panahong iyon. Opo, no? Kawawa. Opo, no? Yung mga churches na ang attitude ng bawat miyembro ay mananatiling baby. Walang tinatawag na immaturity. Walang tinatawag na maturity. Nananatiling immature. Opo, no? Kawawa daw po ang mga church na yaon. Kawawa ang mga member ng church na nakadepending lagi sa kanilang mga pastor. Excuse me po, no? Praise the name of the Lord. Hindi ko sinabing huwag ninyong pagkatiwalaan ang mga pastor, pero sa bawat panahon na kami po ay tatayo sa pulpito, sa bawat panahon na si Pastor Fred ay tatayo sa harap ng tubong ito, opo, no, dapat ay makahingi tayo sa ating Panginoon ng kakayahan upang mag-mature sa buhay pananampalataya. Opo, no, that's why we remind you always we need to read the Bible, pray for the spiritual illumination of the Holy Spirit in our lives upang tayo po ay lumago sa buhay pananampalataya. Opo, no? Napakagandang talakayin ito sa pagpapasimula ng taon sapagkat hindi natin alam kung po pwedeng this year 2021 ay maganap ang pagparito ng atin pong Panginoong Hesukristo. So, I'm praying before the Lord na hindi tayo manatiling baby sa buhay pananampalataya. Opo, no, sapagkat ito yung pinakamabigat na haharapin ng isang pastor kapag ang kanyang mga miyembro ay mananatiling mga baby. Opo, alam po ba ninyo na sa panahong iyon, sa panahon ng kapighatian, ang isa sa mga babatahin ng pastor ay yung pag-aasikaso sa kanyang tunay na pamilya,
Pangalawa, yung kanyang church na pinangangasiwaan. Kung ang pamilya ng pastor ay hindi ganoon katatag sa buhay pananampalataya at ang church ay hindi din ganoon katatag sa buhay pananampalataya, opo, no, ito'y isang uri ng hamon sa buhay ng isang lingkod ng Diyos. That's why we need to be mature in faith. Opo, no? Kawawa, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga nagdadalang tao at nagpapasuso sa araw na iyon. Opo, no? Ipanalangin daw po natin. Opo, no? Isa ito sa mga dapat ipanalangin. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mataon sa pataglamig o sa araw ng pamamahinga. Opo, no? Bakit? Kasi po pag pinag-usapan yung pong ating pananampalataya bilang tao, aminin po natin ang katotohanan na may pagkakataon na hindi ganoon kaaktibo yung atin pong pananampalataya. O ang ibig kong tukuyin, ang pananampalataya ay aktibo, pero yung pong ating pagiging tao, kung minsan hindi makasabay doon sa pananampalatayang ipinagkaloob sa atin po ng ating Panginoon. Aktibo ang pananampalataya, but we were not active. Opo, may pagkakataon na tayo ay nanlalamig. May pagkakataon na baliwala lang sa atin yung magbasa ng Biblia, yung makinig ng pangangaral. May mga pagkakataon na ganoon po tayo. Opo, no? Kung baga sa yelo, ang tawag sa atin ng mga nagsisipaglaro ng basketball ay tubig. Opo, hindi yelo, pero hindi naman tubig, kaya ice tubig. Opo, no? So, ang mga Pilipino lang po ang nakakaunawa sa aking tinutukoy na ito. Pero ito yung nais tukuyin ng atin pong Panginoong Hesukristo. Huwag nawa na ang inyong pagtakas ay mataon sa panahon ng taglamig. Taglamig ng pananampalataya. Ito yung nais tukuyin ng atin pong Panginoon. Opo, no? Praise the name of the Lord. Yung tayo ay paisi-isi lang na naandyan na ang tinatawag na kalapastangan ng walang pangalawa, pero wala tayong pakialam. Opo, no, hindi tayo na-aware. Opo, no, sa mga nangyayari, maging yung mga paglindol, maging itong COVID-19, hindi tayo na-aware na ito ay palatandaan sa muling pagparito ng atin pong Panginoong Hesukristo. Opo, no, hindi natin dapat katakutan yung kalapastangan ng walang pangalawa. Ano ang kadahilanan? Sapagkat ito ang isa sa mga great signs na naandyan na ang ating Panginoon. Dadating na ang ating Panginoon. So kapag nangyari na ito, dadating na ang magnanakaw. Kukunin na tayo ng ating Panginoon. Dadalhin niya tayo sa kanyang kaharian. Opo, no? So kung tayo ay maiiwan, ano yung mangyayari sa atin? So praise the name of the Lord. Ano yung po pwedeng maranasan mo sa kamay ng Antikristo? Opo, no? So ang sabi dito, kawawa ang mga nagpapasuso sa panahong iyon. Opo, huwag nawa na mangyari ito sa panahon ng taglamig ng pananampalataya. This is Jesus what is talking about. Opo, no? At huwag nawa na mataon ito sa araw ng tinatawag na pamamahinga o araw ng tinatawag na pagsamba. Opo, ano ang kadahilanan? Kasi ang isa sa number one target ng Antikristo ay ang mga mananampalataya. At kapag ang araw na yaon ay nataon sa araw ng pagsamba, praise the name of the Lord. Opo, no? Kay daling i-trace ng Antikristo ang mga mananampalataya. Ano ang kadahilanan? Kasi sa araw na iyon, lahat sila ay nasa church. Opo, no? Kaya nga po sa panahon ng Antikristo, ang isa sa number one na babantayan ng Antikristo ay ang church. Opo, no? So, we need to be aware of it. Opo, no? Sabi doon, sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao'y magdaranas ng napakalaking kapighatiang hindi pa nararanasan mula nang likhain ang sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Kung hindi pa iikliin ang panahong iyon, walang maliligtas. Look at this. Kung hindi pa iikliin ang panahong iyon, walang maliligtas. Opo, no? Kaya nga po pag sinabing Great Tribulation, ito po ay binubuo ng 7 taon. Opo, no? Sa loob ng 7 taon, opo, no? Mangyayari ang isang uri ng kapighati ang hindi pa nararanasan ng mundong ito na atin pong ginagalawan. Opo, no?
Praise the name of the Lord. 7 taong paghahari ng Antikristo. How do we imagine? Ang paniniwala ko, opo, no, sa loob ng 7 taong naghahari ang Antikristo sa ibabaw ng mundong ito, tayo ay naandun na sa langit kapiling ng ating Diyos, na rapture na po tayo. Ang ibig sabihin ng katagang rapture ay to be caught up. Opo, no, wala pong katagang rapture sa Biblia, pero ang kahulugan po ng katagang to be caught up na kung saan ay kumakatawan sa rapture ay binanggit ng unang Tesalonica, opo, no, chapter 4 verse 13, 14, 15, 16, 17 up to verse 18. Opo, no, binanggit po yan. Dadating ang Panginoon mula sa langit at kukunin niya ang mga mananampalataya. Opo, no? So, ang sabi dito, kung hindi daw po paiikliin ang panahong iyon, mapapahamak maging ang mga hinirang ng Diyos. So, ibig sabihin, there is a remedy, great remedy, mayroon ang atin pong Panginoon. Opo, no? Ang nais ng Diyos na makita natin dito ay hindi yung katagang mapapahamak. Ang nais ng Diyos na makita natin dito ay hindi yung katagang mahigpit na kapighati ang mangyayari. Opo, no? Ang nais ng Diyos na makita natin dito na bagamat mayroong katagang kapahamakan, opo, no, bagamat mayroong kapighati ang magaganap, ang gusto ng Diyos na makita natin dito, mayroon siyang great remedy para maitakas tayo, mailigtas tayo sa kamay ng Antikristo. Ito yung nais na makita ng ating Panginoon sa mga talatang ito. Opo, no? So praise the name of the Lord. We need not to be afraid. Why? Because the sovereign Lord, the great God of Israel, mayroon po siyang remedyo sa bagay na ito. Mayroon po siyang pangharap sa Antikristo. Opo, no? At ito nga po ay ang tinatawag na pagkuha niya sa mga mananampalataya. Praise the name of the Lord. Kung hindi, sabi doon sa verse 23, kung may magsabi sa inyo, narito ang Mesiyas o na andyan siya, huwag kayong maniniwala sapagkat may mga magpapanggap na Mesiyas at may mga lilitaw na bulaang propeta, magpapakita ng mga kagilagilalas na tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Praise the name of the Lord. Opo, no, kung maaari, pero hindi nga po maaari. Pero tandaan po natin, ang focus, ang main target ng Antichrist, ang main target ng false prophet, ang main target ng false Christ, opo, ay walang iba kundi ang mga believer. Opo, no? At maililigaw kung maaari. Opo, no? Ito po yung dapat nating makita. Kung maaari, pati mga hinirang ng Diyos, hindi nga po maaari because we are under protection of God. Opo, no? Praise the name of the Lord. No, so sabi doon, kung sabihin sa inyo na andun ang Kristo o naandun siya sa ilang, kung sabihin sa inyo na andun siya sa isang silid, huwag kayong maniniwala sapagkat kung gaano kabilis gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Anong ibig sabihin po nito? Ang pagdating po ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi malilihim sa lahat. Opo, no? Sa panahon ng pagparito ng ating pong Panginoong Hesukristo, ito po ay mahahayag sa lahat ng mananampalataya. Pasimula sa kanluran hanggang sa silangan o pasimula sa silangan hanggang sa kanluran. Opo, no? Ang ibig sabihin, ang pagdating ng anak ng tao ay hayag at lantad sa paningin ng mga mananampalataya saan mang lugar sila naroroon. Opo, no? Parang katulad ng kidlat na kumikidlat man sa lugar ng Bisaya, nakikita ito sa Luzon. Opo, no? Parang isang uri ng liwanag na hindi maitatago. Opo, no? Ito yung naistukuyin ng atin pong Panginoong Hesukristo
na sa kung saan ay binanggit niya in the book of John, opo, no, ang liwanag ay hindi kailanman po pwedeng magapi ng kadiliman. Kaya sa pagparito ng atin pong Panginoong Hesukristo, hindi ito malilihim sa lahat. Pero ito ang pinaka-final instruction ng atin pong Panginoong Hesukristo na hahamon sa atin upang tayo ay patuloy na magnilay ng kanyang mga salita. Ano yun? Ang sabi sa verse 28, kung saan naroon ang bangkay, doon nagkakatipon ang mga buwitre. Opo, no? So, maging aware po tayo sa pakikisalamuha sa mga taong hindi nananampalataya. Ano ang kadahilanan sapagkat kung saan naandun ang mga patay sa pananampalataya. Opo, no? Tandaan po natin, ito'y isang uri ng figurative na dapat na maunawaan po natin na kapag tayo ay pumunta sa kabundukan o sa isang disyerto, saan po natin makikita ang mga buwitre, opo, no? Ang mga agilang parang, opo, no? Ito po yung mga agilang walang balahibo sa liig, opo, no? Buwitre po ang tawag nito, opo, no? Sa English translation po kasi agila din ang ginagamit. Opo, no? Pero ang sabi ng ang nais ipaunawa ng ating Panginoong Hesukristo, kapag pumupunta tayo ng disyerto at nakita natin ang nagkakatipong mga buwitre, ibig sabihin mayroong patay doon, mayroong nabubulok doon sa lugar na yaon. Opo, no? So ang sabi ng atin pong Panginoong Hesukristo, kapag ang kasama ninyo ay mga patay, opo, no, hindi nakakapagtakang mayroon ding mga buwitre sa inyong kalagitnaan. Opo, no. He is talking about the greed people, opo, no, of this universe. Yung mga hambog, mga mayayabang, mga taong hindi dapat na makasalamuha ng mga mananampalataya. Opo, no, yung mga taong sakim sa paghahari, yung mga taong sakim sa kapangyarihan, sakim sa kayamanan. Opo, no, ito po yung mga kung saan ay matatagpuan po natin sa lugar ng mga patay sa pananampalataya. Opo, no, tayong mga mananampalataya, opo, ang kasama natin dapat mga mananampalataya. Ang atin pong pinakikinggan dapat mensahe ng mabuting balita. Ang atin pong focus dapat sa nalalapit na pagdating ng atin pong Panginoong Hesukristo. Malapit na pong dumating ang Panginoon. That's why we need to be aware of it. Read your Bible, study your word, study the word of God, pray always because we need to pray na pag dumating ang ating Panginoon, hindi malamig ang ating pananampalataya. We need to pray na kapag dumating ang ating Panginoon, hindi tayo kabilang sa mga baby na inaalagaan ng isang pastor. We need to pray always. Darating na po ang Panginoon. Opo, no? That's why we need to be aware. Pwedeng may magsabi sa atin na andyan siya sa silid, na andyan siya sa ilang. Huwag po tayong maniniwala sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay hindi malilihim sa paningin ng mga mananampalataya. Do not be afraid. As I remind you, we are under protection of God. Tayo po'y manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus na amin pong tagapagligtas at Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyong biyaya at patuloy naming ipinapagkatiwala sa iyo ang amin pong mga buhay. Ipinagpapauna na po naming ipinapanalangin ang amin pong mga kapatid sa pananampalataya. Specifically, Father God, yun pong mga mananampalataya under this ministry, Victory in Jesus Christ International Christian Community Incorporated. We are praying for the entire BJC. Dalangin po namin, Ama, na kami po ay patuloy mong pag-alabin ang puso sa pagninilay ng iyong mga salita. At dalangin po namin, Ama, na kami po ay patuloy mong samahan upang ang mensahe ng mabuting balita ay amin pong maunawaan na ikaw po ang Diyos na patuloy na napaparangalan. So we are praying for the entire BJC. Ganon din po doon sa mga taong
nagse-sit in at nakikinig ng iyong mga salita. Even though they were not already decided na sila po ay magme-member sa BJC, amin pong dalangin na sila po ay iyo ding patuloy na patatagin at bigyan ng sapat na kakayanan upang makatayo sa sariling paa sa buhay pananampalataya sa panahon po ng kapighatian at maabutan po kami ng Panginoon na walang bahid, dungis, kapintasan at ang focus ay nakatutok sa iyo bilang aming Diyos na makapangyarihan. So Father God, we are praying sa mga mananampalataya na ikaw lamang po ang Diyos na pinagkakatiwalaan at inaasahan. We are praying, Father God, first sa BJC, sa pangunguna po ni Pastora Che Hubilia, si Mama Tila, ganun din po sila Sister Luz Kurong, sila Kuya Joe Kurong, sila Jason, sila Juby, si Sail. We are praying for Sister Leia Escriba, Brother Ronnie Escriba, Brother Eman, Sister Ella, sila Sister Pearl Herrera, Brother Christopher Herrera, si Eleanor Pantalyon, Brother JB Pantalyon, ganun din po sa Doktama family, sila Brother Hinaro, Sister Rosalie, and kids, Father God, we are praying for them. Sila Sister Josie Rebo, Kuya Willie Rebo, sila Tintin, Brian, Ethan, and Christian. Ganun din po sila Sister Joanne Carol Ramoy Diego Morales, Brother EJ Morales, ang iyong lingkod si Pastora Ana Teresa Kalugtong, ang entire Kalugtong family, sila Brother Gerald, Jose Martin Kalugtong, sila Brother Jojo Ebol, Sister Didit Ebol. Father God, we are praying for them, the entire Kalugtong family. Ang Mulano family sa pangunguna po ni Brother Lito Mulano, Sister Imelda Mulano, Sister Milet, Sister Jemeline, Sister Geneva, Sister Erica, Brother Denmark. We are praying also sa Moral family, kay Ate During, kay Monique, kay Chris, maging sa Pagaduan family, sa buhay ni Brother Eric, ni Sister Shea, ang kanilang mga anak. We are praying for them. And then we are praying also sa BJC Apalit, of course, sa buhay nila Ate Ellen Vergara, and then we are praying for Kuya Rolly Vergara, yun pong kanyang physical condition. We are praying for sa kanyang kagalingan, at siya po ay makapagpatuloy na makapagbigay ng inspirasyon, magamit mo Panginoon na inspirasyon sa BJC Apalit Local Church, na sa kanyang sitwasyon, ikaw pa rin po ang Diyos na may control ng lahat. So Father God, we are praying for Kuya Rolly, praying also kila Sister Filomena, kila Sister Edwina, kila Sister Maricel, Sister Cecil, Sister Nati. We are praying for Sister Luz, of course. Sa buhay din po ni Sister Etang, ni Kuya Felix, Tatang Emo, ni Brother Lito, si Brother Andy, si Brother Gilbert, si Brother Fred, the entire BJC Pitugo, we are praying. We are praying also, Father God, sa BJC Pitugo, si Pastora Gemma Ditubio, ang mga kaibigan po ng kanyang anak na si Brother Genesis Ditubio, na sila Ryan, Lenny, Rona, Jessa, ganun din po sila, si Brother Loling. We are praying also kay Nanay Anyana, kay Nanay Aning, kay Nanay Presi, kay Nanay Eli Gliani. We are praying for Sister Eli Forbes, Sister Delia Forbes. Praying also, Father God, kila Sister Mini, Brother Anting, kay Brother Danny, kay Sister Malu, kay Miguel, kay Brother Dario, kay Sister Nena, kay Sister Mercy, at kay Brother Carling Marino. The entire BJC Pitugo, kung meron man pong nawaglit sa isipan ng iyong abang lingkod, we are praying na ikaw po ang Diyos na may control na lahat. Ikaw po ang patuloy na magbigay ng sapat na kalakasan sa bawat individual na mananampalataya under BJC. We are praying also for our families. Ang Reyes family, we are praying. Ang
ang Ditubio family, ang Hubilla family, ang Kalugtong family, sa iyo namin patuloy na ipinapagkatiwala. Every families that we have been represented as being your servants, sa iyo namin patuloy na ipinapagkatiwala. At ang mga tagapakinig po ng programang ito, sila Ate Meli Mateo Balister, Sister Merlin Vergara, Sister Marlene Perilla, sila Ate Helen and Kuya Rick Marzan. Sa iyo namin sila patuloy na idinudulog, Panginoon, samahan ninyo at patatagin sa buhay pananampalataya. Hayaan ninyo na through this messages upo na magamit itong instrumento upang patuloy silang turuan kung saan nga ba sila tunay na puposisyon bilang mga mananampalataya, kung sa BJC ba o kung saan mo sila tinawag, Panginoon, manatili sila doon at magpakatatag sa buhay pananampalataya. We are praying also kay Brother Michael and Sister Lynette Imperial Malabad, kay Nanay Lucy and Tatay Hunyong Malabad, Brother Dondon Malabad and family, kila Brother Romnick and Sister Kat Valerio, sila Brother Victor Condes Geriba, kay Sister Mary Grace Venyas, kila Sister Love Garcia Domingo, Monica Garcia Domingo, praying also sa Margallo family, kay Franz, kay Fumika, kay Nosumi Matsusaki Margallo, kay Manay Salvi, kay Cheryl, kay Faye, kay Jo Marie, kay Jonathan, kay Freshalin, the entire Margallo family, we are praying. Ganun din po sa Baratita family, kay Jibong, kay Ate Daisy, kay Rowena, sa lahat po ng amin pong mga mahal sa buhay na sa pamilya ng Baratita family at Margallo family, we are praying for them. Ganon din po kila Sister Angie De Vera and family, kay Sister Leia Limit Pactoranan, kay Sister Nieves Limit, sa amin pong maliit na Bible study dyan sa lugar po ng San Juan, Batangas, Barangay Maraykit, si Sister Nelia Laraya at Kuya Jose Laraya. We are praying also kay Kuya Joe na sa kasalukuyan nga po ay naka-admit sa ospital. We are praying for a great healing, Father God, in the name of Jesus. Amin pong patuloy na ipinapagkatiwala sa iyo ang Kuya Jose. We are praying for Brother Bart Sibulina, sa mahal sa buhay ni Brother Bart na nasa United States of America, na minsan niyang na-text sa akin na ito daw po ay na-stroke. We are praying, Father God, for healing in the name of Jesus. Praying for Sister Susan and Brother Edgar Limbo, kay Nanay Presi, kay Sister Grace Murillo, kay Sister Oyes, kay Sister Nori, ganun din po kay Kuya Fernan and Brother Rodel Kabanganan. Praying also, ito po ay part din ng BJC, Sister Estela Tiranya and Brother Tito Tiranya. Praying also kay la Sister Marivet Reyes Caniega, kay Cheryl and JC Garcia, sa kanilang anak na si Bea Garcia. We are praying for them. And then of course, gusto ko pong i-mention sa sitwasyong ito si Jubilin Castillo na sa kasalukuyan nga po ay nadala sa ospital. We are praying for them. Akin pong dalangin ang iyong patuloy na pagkilos at ingatan po ninyo ang babying ito, Panginoon, ang kanyang buong sambahayan. Ikaw po ang patuloy na makakilos ng buong kapangyarihan. We are praying for the Bible studies in churches na mayroon po ang kaibigan ng ang iyong lingkod, ang Magnificent Jesus Church with Pastor Arman de la Peña and Sister Glo de la Peña, ang daily Bible study live sa Zoom with Pastora Cora Vasquez and Mari Consano, Sister Mary Ann and Sister Maribeth Rosales. Si Jesus ang Pag-asa with Pastor Ed Resuello and Sister Prime Resuello, Jesus Christ True God and Eternal Life Church, located at Barangay Maraykit, San Juan, Batangas with Pastora Lalay Bandoy, Sister April Limbo and Sister Geneva Nicolas, at maging ang GCL Church with Pastora Elma Gutierrez together with Sister Veneranda Sinita Castillo and Sister Chumi Coronel. We are praying for the entire body of Christ, Father God. Kami po ay patuloy na dumadalangin at nananawagan, Ama. Kami po ay palaguin sa pananampalataya, pagkaisahin sa paniniwala kung ano nga ba talaga ang sinasabi ng Biblia. We are praying, I am praying for the right theology, the right doctrine
na dapat na maging malinaw sa amin pong mga puso't isipan bilang mga mananampalataya. So, Father God, we are so much very thankful because we are part of the elect. We are the chosen people of God. So, Father God, thank you for being so good and so nice to each one of us. Ingatan po ninyo kami at patuloy na magampanan po namin ang pagbibigay ng parangal sa iyong banal na pangalan. Because we know, Father, na our chief end is to glorify you by enjoying you forever. Thank you. Sa iyo po ang papuri, O Diyos. Pagluluwalhati, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So praise God. Opo, no? Maraming salamat po sa Diyos at purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Bago tayo tuloy ang magpaalam, gusto kong magpasalamat kila Franz Margallo, kay Sister Rosalie Doctama. Opo, no? Kay Ate Meli Mateo Balister, opo, no? Kay Sister Leia Limit, kay Sister Merlin Vergara, kay Ate Josie Rivo, opo, kay Sister Generanda Sinita Castillo. Opo, no, good morning po sa inyong lahat. Opo, no, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Kay Sister Leia Limit, good morning po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ang Diyos na naghahari noon, ngayon at magpakailanman ay patuloy na gumalaw ng buong kapangyarihan sa inyong mga buhay. Patuloy niyang patatagin ang inyong mga pananampalataya at patuloy na maranasan ng bawat isa ang kanyang makapangyarihang pagkalinga. So, we need not to be afraid, Father God, concerning this great tribulation na talagang mangyayari. Ang dalangin nga lamang po namin, Panginoon, kami po ay patuloy mong palaguin sa pagkaunawa patungkol sa kung ano ang sinasabi ng mensahe ng mabuting balita. So, Father God, sa iyo namin ipinapagkatiwala ang umagang ito at ang pagninilay namin sa iyong mga salita. Ikaw po ang Diyos na maparangalan at luwalhatiin sa amin pong mga buhay. Sapagkat iyo ang lahat ng bagay, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kaluwalhatian at kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po at maraming salamat po sa inyong lahat. Happy New Year po